Good morning mga guys, mga kanokis. Bali, meron tayong sasagutin uli na katanungan ng isa sa mga buyer natin na baguhang sa larangan ng pagmamanok. Meron siyang mga ilang na mga manok, nasa 10 lang ata yung manok niya. Tapos meron siyang iba't ibang kulay din. Ngayon ang tanong niya sa akin, Sir, tanong ko lang po kung importante po ba na merong iba't ibang kulay ng manok sa manukan mo? Yun yung tanong niya sa akin. So, base sa akin, sa obserbasyon ko, napaka-importante po niyan. Unang-una kasi pagdating sa sabungan niyan, talagang pag iniharap mo sa talisayin, bawa sa manukan mo may mga talisayin, puti, itim, yun, kailangan mong isparin sila. Ispar yung pula mo dun sa puti, ispar mo sa talisayin, ganun, para masanay sila dun sa mga kulay, para pagdating sa sabungan hindi na sila manibago. Yun yung hindi lang yung parang palamuti sa manukan, hindi. May dahilan po sa akin yan. Pagdating sa akin may dahilan po yan, kaya importante po yung may iba't ibang kulay ng manok sa manukan. Maaari dun sa yung sa mga tipi, alternate pula, talisayin, pagkarating o kayo magkakatabi para masanay sila, hindi sila mailang sa pagdating sa pag nilaban yung sa sabungan. Tapos kasi yung mga off color na mga ganyan, kahit pula, alam nyo naman, hanggang ngayon may mga gumagamit pa rin ng kalendaryo. Minana na yan dun sa mga kauna-unahang mga sabungero na matatanda, hanggang ngayon. Pero tested naman yung mga ginagamit nilang kalendaryo ng manok na sinasabi nila. Kung talisayin, may buwan yan, may buwan na pwede mong dapat ilaban mo lang sa buwan na yun. Halimbawa first quarter, kailangan laban mo lang dun sa first quarter na yun. Tatapat yung petsa, halimbawa 15, ganun, Sunday 15, so titignan mo yun, yung talisay na ilalaban mo. Kung halimbawa first quarter, full moon yung araw na yun, titignan mo kung ano yung pwedeng mataas yung puntos ng kulay ng paa, yun, dumitatapat. Kaya tested naman yun hanggang ngayon. Sa totoo lang, meron din akong ginagamit na ganyan. So pag meron yung mga kumpare kung naglalaban ng mga manok, yun, tatanong sa akin, pre, ano ba yung ilalaban ko sa ganitong araw to, anong buwan ba kailangan to, ilan ba yung puntos ng points ng balahibo, tsaka points ng kulay ng paa. So may yellow, dark, tsaka white pit. Halimbawa yung talisayan mo yellow pit, tapos swerte yung araw na to, lalaban mo linggo, swerte sa linggo yung talisayan na white pit, regular gray na tinatawag. Iba yung tawag ito, iba yung hiraw, kung tawagin yung itim na talisayan. So yung halimbawa linggo, ang swerte lang dun yung regular gray. Tapos ang pinakamataas na puntos ng pa yellow pit, pinakamababa dark pit, ganun. So titignan mo yung kulay naman nung balahibo, kung ano yung pinakamababa na puntos. Halimbawa yung pula, yellow pit, o kaya white pit, kung anong puntos ng kulay niya, pula, halimbawa 5 points yung kulay niya. Tapos sa pagdating sa paa, white pit, 5 points din, di mababa. So mataas yung diferensya ng puntos nung kulay. So lamang na lamang yung tapos dun ihahanap mo pagdating sa ganun. Yun sa ulutan o kaya sa timbangan, pwede yun. Pero siyempre pagdating sa derby, yun lang talaga makikisapalaran ka rin. Kasi pag nakaharap mo talisayin ng parehas na regular gray, parehas na yellow pit, mga swerteng kulay ng paa,
Doon lang magkakatalo na lang kung may kulay, kung mayroong mga banderado yung talisayin mo, yung isa hindi, doon na lang magkakatalo yan. So yun mga guys, mga kanokis, at dun sa kaibigan natin na bago pa lang magmanok na nagtitiwala sa mga linyada natin, sana kahit papaano nasagot ko yung katanungan mo. Yan base lang sa akin base lang sa aking experience saka obserbasyon. Yun napaka-importante na sa manokan talaga na may iba't ibang kulay para hindi manibago yung mga manok natin, masanay sa iba't ibang kulay siya. Is pa rin yun para masanay siya, maka-adjust sa mga laro. Ganun lang yun. Hindi ko rin alam kung ganun din yung pamamaraan ng ibang nagmamanok dyan, nagbibreed. So yan guys, muli sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman muli base dun sa experience at obserbasyon ko. At huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, pindutin yung notification bell para updated pa po kayo sa gagawin nating video. At maraming salamat din po dun sa mga bagong followers natin sa YouTube channel natin, Kuya Wins Vlog po. Pakishare na rin po itong video to para kahit papaani makapagbigay kaalaman din tayo, munting kaalaman sa mga baguhan na nagmamanok. So yun guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po. Ingat po kayo lagi. Bye bye.